Sa video na to, ipapakita ko sa inyo kung paano tayo makakabili ng Gold Pass sa Supercell Store. So, una ang gagawin natin, punta lang tayo dito sa ating browser. Tapos, type natin yung Supercell Store. Pag in-enter natin yan, lalabas yung official na website ng Supercell. Ito nga yung store.supercell.com. So, i-click lang natin yan. Tapos, pag na-click natin yan, may kita mo yung mga available na games dito sa Supercell. So, hindi lang Clash of Clans, kundi lahat ng games ng Supercell nandito na sa store.supercell.com. Ang gagawin lang muna natin is magla-login muna tayo gamit yung ating Supercell ID. So, click natin itong login. Tapos, input lang natin dito yung ating email, kung ano yung email natin dun sa account natin, kung saan nakalink yung ating Clash of Clans account. Ayan, nakalagin na yung aking account, yung aking main account dito sa store.supercell.com. Ang gagawin lang natin, click lang natin itong homepage ng store.supercell, tapos click lang natin tong Clash of Clans Store. So, click lang natin yan. So, dito makikita natin dito, pwede nating bilhin itong Main Event Pass at saka itong Gold Pass. Yung Main Event Pass sa akin, 75 pesos, tapos yung Gold Pass, 249. So, naka-sale parehas. Yung Gold Pass, alam ko dahil nagbabaya ata talaga yung presyo ng Gold Pass. Tapos yung sa Mini Event Pass naman, naka 50% sa akin dahil first time ko palang bibili nitong Mini Event Pass dito sa account na to. So, kadalasan kapag bumibili ako ng Gold Pass, naka-direct ako sa game. Tapos, tatap ko lang yung purchase o buy a Gold Pass. Tapos, ayun, mabibili na natin siya. Unlike dito sa store.supercell.com, once na dito tayo bumili, meron katumbas yung binili natin na points. And yung points na yun, pwede natin siya ipambili ng mga in-game items. And yung mga in-game items na yun, kung hindi ko nagkakamali, meron ditong scenery, meron ditong decoration. Hindi ko lang sure if meron ditong hero skin din. Pero yung points na may ipon natin na yun, ito yon yung makikita mo dito. Yung parang, ayan, makikita mo 350 points. So, yung Gold Pass, yung presyo niya talaga, ang regular price niya is 350 pesos. Kaya meron tayong 350 points na makukuha. Parang ang ratio niya is 1:1. So, yung piso natin, may katumbas siya na 1 point. And yung points na yun, kapag naipon, gaya ang nasabi ko, pwede natin siyang ipambili dito sa store.supercell. Ang maganda rito sa Supercell Store, pwede ka rito mag-stock ng Gold Pass. Nakalagay dito, you can keep a maximum of 8 passes in your inventory at a time. So, yung Gold Pass na nabili natin dito, yung 8 piraso na yun, pwede natin siyang gamitin sa mga susunod na month. Hindi siya nagpapatong yung effect sa isang buwan. Or pwede rin naman natin siyang gamitin para ipang-gift dun sa ating mga friends. Pwede nating isend yung ating Gold Pass through friend list. Ang alam ko kasi kapag bumili tayo ng Gold Pass in-game, hindi tayo pwedeng mag-stock doon. So, once na inactivate na natin siya, hindi tayo makakapag-purchase agad unless matapos na yung season. Tapos, meron din tayong Gold Pass stamp dito sa Supercell Store. And once na naka-anim tayo ng Gold Pass na binili dito sa Supercell Store, makakakuha tayo ng free Book of Everything every time na makakatapos tayo ng Gold Pass stamp card. So, napakaganda nitong Gold Pass stamp card, lalo na kung consistent kang bumibili ng Gold Pass dito sa Clash of Clans. So, may libre ka pang Book of Everything. Na yung Book of Everything, alam ko nakukuha lang siya once a year or twice a year lang, di ba? Bukod sa Book of Everything, pwede pa tayong magkaroon ng 200 season points o ng challenge points in-game. So, alam ko ito yung parang XP or yung points na napupunta ron sa track ng Gold Pass natin every month. So, pag binaba natin dito, makikita natin yung benefits ng Gold Pass, yung magic items, perks, tapos yung bigger season bank, tapos makikita rin natin dito yung ayan, yung points nga, yung sinabi ko kanina. Tapos yung points na yun, pwede natin siya i-convert sa rewards. So, para makita natin yung mga rewards, click lang natin itong visit reward. So, mapupunta tayo dito. Ayan, meron akong 1,800 points. Tapos sa baba, makikita mo dito yung mga pwede nating mabili. Kapag naipon yung points na yun, pwede nating mabili itong crossover scenery. Ang halaga niya is 8,000 points. So, kung nagtatap up ka, tapos umabot yung top up mo ng worth 8,000 pesos gamit itong Supercell Store. So, pwede mo mabili itong napaka-rare na scenery. Hindi ko lang alam kung sobrang ganda nito. Pero sa tingin ko, napaka-rare nito. Parang bibihira pa lang nakakita ng na-attack kong base na meron ganito. So, meron ding decoration dito. Ito yung Gargantuan Gauntlet. So, parang yung gloves ng King, di ba? Tapos, meron din ditong Sleepy King. Parang King yata to sa Clash Royale. So, ayan, mga decoration din siya. Pero sa Clash of Clans ito, itong mga rewards na to, makikita mo dito. So, pagdating dito sa baba, ayan, makikita mo natin Brawl Star na, ayan, 3,000 points din siya. Ayan, meron nga tayong ano dito. Meron tayong hero skin. Ito nga yung Super Squad King. Kung hindi nung kakamali, parang free yata itong Super Squad King sa mga previous event dito sa Clash of Clans. So, kung ayaw mo naman at meron ka na lahat niyan, meron ka existing na sa base mo yan o sa account mo yan, pwede mong dalhin yung points dito sa mga
in-game magic items. So ayan, may mga nakalagay na pwede nating bilhin dito. Tapos nakalagay din kung ilan yung available na pwede nating bilhin. So ayan, may mga runes, may mga books, okay, shovel of obstacle, wall ring, potions. Meron din tayong mission dito. Yung mission na to, kapag na-complete natin siya, meron naman tayong mga points na makukuha. Pero parang limited lang ito. Gaya nito, ako natapos ko na to. And sa baba naman nito, itong community, makikita mo dito yung mga update na nilalabas nila dito sa Clash of Clans. So ngayon, balik tayo dito sa Supercell Store. 2 days and 18 hours na lang matatapos na tong mini event pass. Ang gagawin ko, bibiling ko na to. Ang gagawin lang natin, click lang natin tong parang black na button. Ito, may parang add to cart siya, di ba? Click lang natin yan. Tapos papupunta na siya dito sa cart o sa basket. So meron siyang parang cart din. So bukod sa pagbinili natin tong mini event pass, may makukuha tayo dito, sabi dito, bonus receive on checkout. So pag checkout natin to, may makukuha pa tayong 100 gem, isang hero potion, tapos yun nga yung points na na-expect natin every time na magpa-purchase tayo dito sa Supercell Store. So click ko na yan. Tapos click ko rin itong gold pass. So ayan, dalawa na sila. Meron na tayo dito mini event pass, meron na tayong gold pass. Tapos ayan, meron note dito na buy 3 more gold pass to earn a book of everything. So yun na nga, di ba? So ito yung mga makukuha kong rewards kapag chineck-out ko na to. Itong kukuhanin ko. Ang halaga niya is 324 pesos. Di ba? Parang nasa $7 siya. So i-click natin itong checkout. So pagkatapos ng checkout na yan, so kapag nasa checkout ka na, pwede mo ilagay dito yung creator code ng content creator na gusto mo dito sa Clash of Clans para makatulong ka sa mga content creator na favorite mo pinapanood. Tapos dito sa baba, pwede kang mamili dito ng mode of payment. So kapag nakapili ka na ng mode of payment, click mo lang. So yung gagamitin ko, GCash. Natin yan, tapos continue. Continue natin sa GCash. Okay, tapos may QR code. Scan natin yung QR code. Pag na-scan natin. So ayan, may purchase complete. Lumabas na yung ating na-purchase na natin itong gold pass at saka mini event pass gamit itong Supercell Store. So ngayon, check natin yung aking main account. Okay. So, wala pa siya dito. Pero pwede natin siyang silipin yung mini pass at event pass. Click lang natin itong settings. O, ayan, pumasok na. Special offer receive. So, ito na yung binili natin dun sa kanina. Ito na yung mga offer na nakuha natin kanina. So, ayan na, mini event pass receive. So, check natin yung ating, unahin na natin itong mini event pass. So, ayan, pwede na natin i-claim yung mga bonus. 'Di ba? Kusa na pala siyang nagagamit once na mini event pass, parang na-activate na siya. So ayan, yung gold pass naman natin. Halimbawa, ayaw mo i-activate yung gold pass ngayon kasi parang hindi mo trip yung mga rewards, yung hero skin. Pwede mo naman siya i-activate sa mga susunod na season o sa mga susunod na month. So para ma-check natin yung kung nasan yung gold pass, click lang natin to settings tapos open. So, ayan. Ito natin dito yung yan sa My Games. Ayan, makikita mo dito na meron tayong isang gold pass. Yan, click natin yung Clash of Clans. So, makikita mo yung meron tayong isang gold pass dyan. So, kung bumili tayo ng 8, may nakalagay na 8 gold pass dito. Tapos, donate a pass to your friend. Pag click natin yan, makikita mo kung sino yung mga friend na pwede mong donate ng gold pass. Diba? Nakalagay lahat din yan. So, click mo lang yung donate. Madodonate na sa kanila yung gold pass na nakalagay dito sa ating account. So, pero ngayon, gagamitin ko yung gold pass. I-activate ko siya. So, click lang natin to activate. Okay, tapos didirekta tayo dito sa window ng gold pass. So, click lang natin to activate gold pass. So, ayan. Yung hero skin na makukuha natin ngayon, itong Minion Prince. Click lang natin tong activate. So, ayan, may confirmation pa. Activate gold pass. Your Supercell ID has 1 gold pass available. Use 1 to activate this season gold pass. So, click lang natin to activate. So, ayan, activate na yung gold pass natin. So, ganun siya kaganda. Kumbaga sa mas okay pa to compared sa yung ipapurchase natin yung gold pass ng direct dito sa shop, dito sa loob ng game, compared dun sa Supercell Store. So, sayang din kasi yung mga points
na naiipon na pwede natin pambili ng mga decoration o ng hero skin o ng mga magic items. Ang maganda sa pagkakaalam ko, yung mga points na yun, hindi lang sa Clash of Clans po pwedeng gamitin, kung hindi sa lahat ng game na available dito sa Supercell. So kung naglalaro ka ng lahat ng game ng Supercell tapos nagtatap up ka sa iba't ibang laro, ano ba, sa Heyday, sa Clash Royale, 'di ba? Yung mga points na naiipon doon, pwede mo siyang gamitin sa pinaka-specific o sa pinaka-favorite game na nilalaro mo dito. So ayan, makikita natin yung mga rewards. So claim na natin tong Lava Prince. And upgrading kasi yung aking Minion Prince, kaya click natin to. Okay, so maganda naman siya. Sa tingin ko, okay din naman. Ang one of the best skin na rin to sa Minion Prince. Tapos nasa gold pass pa, kaya sulit na sulit, diba? So doon naman tayo sa ating mini event pass. So yung unclaim, pwede na natin i-claim yung 1,900. Siguro claim na natin. Click ko na yan. Isa, dalawa, tatlo, apat. So ilan pa yung points? So, meron na tayong 2,840 na super medals. So, trade natin siya. Ako, gusto ko man bilhin itong hero skin, pero para sa akin mas rare itong mga decoration. So mas pipiliin kong kuhanin itong mga decoration. So yung Grand Warden kasi at saka yung sa King, mga nakuha ko na yun before. So ako hindi ko trip itong Heart Thunder Queen. Siguro sa mga susunod na panahon na lang. Pero right now hindi ko siya priority bilhin. Siguro itong mga decoration mo na bibilin ko. So purchase natin yan. Sketch Summoner, itong Cherry Bonsai, tsaka itong Champion's Flame. So kung kulang ka na sa super medals tapos gusto mong bilhin yung iba pang rewards dito, pwede kang bumili sa shop. O makikita mo siya dito sa sale. So yan, makikita mo na pwede kang bumili ng extra na super medals dito. O kaya naman pwede kang bumili dito sa Supercell Store. So i-drag mo lang yan pababa. And makikita mo yan dito na available na lang siya sa loob naman ng ilang araw. So hindi lang Gold Pass, hindi lang Mini Event Pass yung pwede natin bilhin dito sa Supercell Store, dito sa Clash of Clans Store. Kung hindi lahat ng items na pwede rin natin bilhin in-game. So pag i-scroll mo lang yan pababa, so yan, pwede kang mag-stock ng Gold Pass. So sa baba, ayan, pwede mong bilhin yung mga offers ngayon. Gaya nitong Building Wisdom, itong Battle Max, okay, mga Magic Potion, mga Book of Hero, mga books. Okay, may mga katumbas siyang points. Tapos dito makikita mo dito yung Gold Pass stamp card. So sa baba, pwede kang makabili ng mga hero skin, 'di ba? So ayan, available na yung Jelly King, 'di ba? Available na din itong mga previous na hero skin, itong mga legendary hero skin. So pwede mo siyang bilhin dito sa Supercell Store. Ang maganda, may katumbas itong points. So sa pagkakaalam ko, ang presyo ng mga legendary hero skin is 500 pesos. Pero right now, nakasale siya sa 249. So yung points na makukuha mo, hindi siya 249 points, kundi 500 points pa rin. Kasi yun yung pinaka-regular price ng legendary hero skin. Tapos ayan, bukod pa sa mga hero skin, nandito na rin yung mga sceneries na pwede nating bilhin, pwede mong balikan, okay? So yan, 175. Ang alam ko 350 to sa regular price. Ngayon nasa 175 pesos na lang siya. So kung mahihintay mo naman yung mga susunod na mini event pass, pwede mo mabili itong mga scenery nito sa mas mababang halaga, 'di ba? Gaya nung nangyayari ngayon. So bukod pa sa mga scenery, may kita mo na pwede rin tayong bumili ng gems dito sa Supercell Store. So sa baba, pwede mo ilagay yung creator code ng favorite mong content creator dito sa COC o dito sa Supercell. So yung honest feedback ko regarding dito sa Supercell Store, sa tingin ko sa ngayon, much better na bumili ng mga items sa game ng Supercell dito sa Supercell Store compared direct na bibili tayo doon sa loob ng game. Kasi parehas lang yung presyo ng mga items sa Supercell Store at saka yung presyo ng mga item doon sa game. Ang pinagkaiba lang nila, kailangan mo lang dumirect dito sa website ng Supercell Store. Unlike doon sa game, na once na sa game ka na, click mo lang, itatap mo lang yung items na gusto mong bilhin, and right away, mabibili mo na siya once na nakaset na yung iyong mode of payment. Unlike dito sa Supercell Store, kailangan mo pa mag-login, kailangan mo pa ng verification code ng email, tapos once na nakalagin ka na, doon ka palang makakabili ng mga items dito sa Supercell Store. Pero may makukuha ka ng mga points, and yung mga points na yun, magagamit mo siya sa mga future needs mo dito sa game. Hopefully, magkaroon ng improvement sa pagbili ng mga items sa loob ng game na hindi na natin kinakailangan na dumiretso dito sa supercellstore.com, pero pag bumili tayo in-game, sana nagkakaroon pa rin tayo ng mga points. Less hassle yun, di ba? And sa tingin ko,
ko hindi naman imposible yun. Kasi sa pagkakaalam ko nun, mas mahal ang mga items dito sa loob ng Supercell Store o dito sa loob ng Clash of Clans Store. So pag bumili tayo dito ng Gold Pass, parang may additional siya na mga charges or parang tax, parang nasa ganon. Unlike sa in-game shop sa loob ng Clash of Clans, wala siyang additional na charge. So kung yung regular price ng Gold Pass is 350 sa loob ng shop, sa loob ng Clash of Clans, sa Supercell Store naman parang sa 370, 380 plus. So meron siyang additional charge. So yun yung disadvantage dati kapag ginagamit natin yung Supercell Store. Pero right now, based on my experience, parang wala ng difference yung amount ng Gold Pass sa game at saka Gold Pass dito sa Supercell Store. So hindi imposible na magkaroon ng improvement sa pagbili ng mga items sa loob ng shop, tapos magkakaroon tayo o ma-access natin yung mga points dito sa Supercell Store. So yun lang, dito na matatapos yung aking video. Maraming salamat po sa panonood. I hope na nagustuhan nyo po itong video na to, and kung nagustuhan nyo po itong video na to, like and share nyo na. Kung may mga tanong, suggestion o reaction po kayo, pwede po kayo mag-comment sa baba. At wag nyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa aking channel. Click mo na rin yung notification bell button para maging updated ka sa mga next videos na i-upload ko. Ako nga po pala si Nico. Maraming salamat po sa panonood. See you soon sa mga next videos. Ingat po kayo palagi. God bless. Bye bye.